Isa na namang insidente ng nakawan sa Ontario. Isang pamilya ang ninakawan habang nasa loob ng community center. Ang pagkadismaya nila at ang tugon ng mga otoridad. Sa report ni Teresa Redula. Ang sanay masayang family outing dito sa Birchmount Community Center. Nauwi sa pagkadismaya matapos manakawan. 4 na pamilya ang naghahanap at yung locker daw nila ay sinira. Kumbaga, 5 pamilya kami na nakawan nung araw na yun. March break nang dalhin ni Paulo Bukod ang kanyang pamilya para mag-swimming sa community center. Bagamat maghapong bantay sarado sa kanyang mga gamit. Nakuhaan sila ng gamit na anyay sa loob lamang ng ilang segundo. Una pa lang kasi kinutuban na ako, may mga signs na mag-ingat sa mga bagay-bagay, kailangan yung valuables nyo. So ang ginawa ko, nilagay ko sa isang maliit na bag yung mga valuable items namin. Kamukha ng wallet, cellphone, pati yung car keys, tapos yung mga wallet ng anak ko. At binalot ko sa tuwalya at dinala ko sa pool actually. Sinabit ko siya dun sa malapit dun sa shower. Binabantayin ko pa din pero talagang split seconds talagang pagkatapos mag-shower, gumaan yung bag, tinignan ko yung mga gamit at kinabahan na ako. Dismayado ang kababayan. Lalo't hindi lang $600, credit cards, susi ng kotse at ilang ID ang ninakaw. Maging mga larawang hindi matatawaran ng halaga, tinangay din ng suspect. Picture ng mga kapatid ko na nahanap ko nung since bata ako, since 37 years. Ang dami naming cards na kailangan i-cancel, i-proseso. Nandun yung lisensya ko, nandun yung registration ng sasakyan, health card, 3 to 4 days para ayusin lang yung mga nawalang mga dokumento at the same time mga cards. Kinumpirma ng Toronto Police Service na iniimbestigahan nila ang insidente. Sa kanilang datos noong 2023, mahigit 7,600 ang naitalang kaso ng break and enter sa nasabing taon, kumpara sa mahigit 6,000 noong 2022. Pag nag-enjoy ka talaga, kailangan konting ingat din. Ibig sabihin, kahit saan ka man, I've been here for 8 to 9 years na pero first time namin maranasan to. So talagang mag-ingat na tayo. Sa pahayag ng City of Toronto na siyang namamahala sa Birchmount Community Center, sinabing alam nila ang nangyari sa araw na iyon. Regular daw na umiikot ang kanilang staff para mag-inspeksyon at patuloy na nakikipagtulungan ang Birchmount Community Center sa corporate security team ng syudad para maiwasan ang mga pagnanakaw sa mga community centers sa abot ng kanilang makakaya. Nakakapagdalawang isip na magstay dito sa Canada. Ang tinatanong ko sa sarili ko, tama ba to? Ba't nasa Canada tayo? Bakit ganyan? Ito ba'y epekto ng mga polisiya siguro ng gobyerno, ang inflation, or talagang madami na nagugutom dito sa Canada? Yun ang kinakatakot ko at kinakatakot ko para sa aking mga anak. Teresa Redula, Omni News, Toronto.